Ito yung ulam na kahit 1 kilometro pa ang layo mo, amoy na amoy mo yung masarap na amoy. Pagkagaling ko sa palengke, minabuti ko muna magwalis-walis dito sa ating munting kusina, makalat yung mga dahon. Pagkatapos kong magwalis, tiningnan ko agad yung mga pinamili natin sa palengke at tiningnan ko agad yung king crab kung mataba ba talaga. Syempre, galing sa dagat to, kailangan natin linisin yung king crab natin. Minabuti ko talagang kuskusin yung mga likod niya. Pagkatapos ko naman maglinis ng king crab, dito naman tayo sa ating bulaklak ng kalabasa. Ayan, tinanggal ko lang yung pinakadulo. Yan kasi yung dinadapuan ng bubuyog. Mapait yan kapag sinali natin. Tapos yung pinakatangkay din ng bulaklak, tinanggal ko din. Yung ibang gulay, hinugasan ko na din katulad ng kalabasa. Yan, ang native pala na kalabasa yung ating gagamitin ngayon. Tapos yung pichay, binanlawan ko na din. Saka natin babalatan yung ating kalabasang malagkit. Ito yung madalas kong ginagamit na kalabasa tuwing nagluluto ako. Mas gusto ko kasi ito kasi yung sabaw nagiging malapot. Iba yung lasa niya sa natural na kalabasa na ginagamit natin na kulay orange. Mas malinamnam to at mas masarap. Umpisahan na natin ang pagluluto. Maggisa na tayo ng mga lamas, luya, sibuyas, bawang. Papalabasin na natin yung masarap na aroma. Saka natin ilalagay yung ating king crab. Galing pang Alaska yan. Pinadeliver ko lang dito sa atin sa Pinas. Papatutuyuan lang natin yan. Saka tayo maglalagay ng patis. Gigisahin muna natin sa patis para manuot talaga yung lasa ng patis sa ating king crab. Para sa ganun, sarap na sarap talaga tayo mamaya sa kakain ito ng king crab na ito. Mahal pa naman ito. Kaya sulitin natin, sarapan talaga natin ang pagluto. Nilagay ko na pala yung kakanggata. Naglagay ako agad ng pampalasa, nor na king crab galing din Alaska, pamintang durog. Ilalagay na natin yung masarap at malagkit na kalabasa. Pakukuluan natin to ng mga 15 minutes. Ayan, kung nakikita nyo, umuusok-usok na yung ating kawali at binuksan ko. Napakasarap naman talaga ang amoy. Napakasarap ng amoy ng king crab. Usok pa lang, ulam na. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung malagkit na kalabasa ang gagamitin nyo, malapot yung pinakasabaw natin. Naglagay na pala ako ng green na sili. Ilalagay na natin yung gulay na pichay. Pakuluan lang natin ng mga ilang minuto. Pagbukas ko, napaka-aesthetic ng usok. Usok pa lang, masarap na talaga. Ilagay na rin natin yung masarap na bulaklak ng kalabasa. Mga ilang minuto na lang yan, luto na. At kung umabot ka na sa part na ito, huwag mo naman kalimutan i-share ang video na ito at i-follow mo na rin ako para lagi kang updated sa mga video ko. Maraming salamat nga pala sa mga followers na palagi niyong panonood. Sa mga kababayan nating OFW, maraming salamat sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo lagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Hindi ko na patatagalin to. Kain time na! Alam ko, gusto nyo to. Samahan nyo ako ngayon kumain. Dasalan muna natin, God. Maraming salamat po sa biyaya na binibigay nyo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na maging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Kain tayo, guys. Kain Pinas. Ayan. Tingnan nyo naman yung pinakasabaw nyo. Nag-iigi. Yung ginamit ko palang kalabasa, yung malagkit, yung native. Yan. Kuha din tayo ng gulay. Pichay. Samahan na natin ng crab. Sabaw. Bahaw pala na kanin yung ating kanin, no? Sana natin. Bulaklak ng kalabasa. Nanunuot yung lasa ng sabaw. Ang taba ng alimasag. Taba, kahit maliit lang siya.